Magandang tanghali, andito na naman ako sa isa sa mga paborito kong pwesto sa bahay ng amo ko. Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Isip ako ng isip pero walang pumapasok sa aking isipan. Kaya ang sabi ko na lang sa sarili ko, kung ano lang yung nakikita mong lamat ng ref, yun lang din ang iyong lutuin. Hindi rin po madali ang mag-isip ng araw-araw na lulutuin para sa mga amo natin. Naghanap ako sa YouTube o sa Google ng mga pwede kong lutuin ngayong hapunan. Pero lahat ng mga sangkap, wala naman kami dito sa bahay. Ang sakit-sakit na sa ulo kung paano ko ba araw-araw na iraraos, na hainan ng pagkain, yung lamesa na pagsasalu-saluhan ng mga amo ko sa hapunan. Ito nga po palang sili na to ay paborito din ng amo kong lalaki. Pero syempre, pinipipit-pit ko po ito para po hindi ganun kahirap nguyain kapag kinain na po nila mamaya sa hapunan. Dito nga po ay wala talaga sa plano lahat ng ginagawa ko. Basta kung ano lang po ang laman ng ref namin, yun na lang po lahat yung pagsasama-samahin ko sa pagigisa mamaya para lang may maihain ako sa hapunan. Ewan ko nga ba kasi kahit ako hindi ko naiintindihan kung bakit ayaw ng mga amo ko na ako na lang kasi ang bumili ng mga lulutuin ko para sa kanilang mga hapunan. Ito ma-share ko lang. Nung medyo bago-bago pa kasi ako, nabanggit ng amo ko sa akin na meron daw sitwasyon kapag bumibili ka sa palengke ay hindi nilalagay ng mga tendero o tendera yung tunay na presyo batay dun sa mga binibili mong produkto. O di syempre ako naman hindi ko na ipinili. Ewan ko, ganun yung pagkakaintindi ko sa sinabi sa akin o na-share sa akin ng amo ko. Kaya pumasok sa isip ko. So ibig sabihin wala silang tiwala sa akin kung ako man ang magsasuggest na mamalengke ako para sa magiging hapunan nila. Kaya simula nung narinig ko yung story na yon sa amo ko ay hindi na rin ako nagpupumilit na magpunta sa palengke. So dito nga po ay naggisa lang ako ng isang malaking sibuyas na hiniwa ko ng maninipis. Ito nga po palang beef na to ay kaninang umaga ko pa napakuluan at pinalambot. Sinunod ko siyang ilagay dito sa ginisa kong sibuyas. Nilagyan ko po ito ng onting salt at kaunti din pong black pepper. Pagkatapos ko po itong malagyan ng onting lasa ay igigisa ko lang ito saglit at lalagyan ko naman ito ng kaunting rice wine para lang po matanggal yung kanyang lansa. Pagkatapos ko itong magisa ng onte ay lalagyan ko naman ito ng kaunting soy sauce. May mga sitwasyon sa buhay natin sa trabaho na hindi natin pa pwedeng ipilit kung ano yung mga gusto nating gawin lalo na at hindi naman naaayon sa kagustuhan ng ating mga amo. Pagkatapos kong maigisa ng onte yung chili at saka celery kasama ng beef ay nilalagyan ko po ito nitong chili oil. Ang alam ko po na bibili ito sa palengke. Kapag nagluluto po ako ng hapunan ng mga amo ko, kailangan isa po sa mga niluluto ko ay medyo maanghang. Ito lang din po ang advantage ng marunong kang magluto. Dito sa Hong Kong, hindi naman kailangan na agad-agad ay magaling ka. Ang importante ay may idea ka at may alam ka kung papaano magluto. Kapag alam mo nang magluto, kahit ano pang iutos sa'yo ng amo mo na iluto, basta alam mo kung papaano mo gagamitin yung mga seasoning, oyster sauce, soy sauce, wine at iba pa, ay malalaman mo na kung paano mo pagagalawin ang sarili mo sa loob ng kusina.